Habang pinapanood mong video na ito, hindi mo alam na dumadaan sa'yo ngayon ang bilyon-bilyong particle mula sa kalawakan. Dumadaan sila sa katawan mo at sa daigdig ng halos walang ugnayan. Pero paano kung kahit isa sa kanila ay tumama? Posible ba itong mangyari ngayon? May mga kwento sa kasaysayan na parang kathang-isip. Pero totoo ba talaga ito? Ang mga neutron star ang pinakamasiksik na mga bagay sa kalawakan maliban sa mga itim na butas. Pinaniniwala ang nasa kanilang core ang pinakamapanganib na sangkap sa kasaysayan ng sansinukob, ang kakaibang materya. Kakaiba ang sangkap na ito hindi lang dahil sa pangalan. Ang kakaibang materya ay lumalabag sa mga batas ng universo at kaya nitong wasakin ang lahat ng makakakontak dito. Nakakatakot sasabihin mo, pero hindi naman lahat ay ganoon kasama. Ang kamangamangang materyang ito, bukod sa lahat, ay kayang magkwento ng marami tungkol sa kasaysayan ng universo, lalo na sa pinakaunang mga yugto nito. Para maintindihan kung gaano nakakagulat ang materyang ito, kailangan nating malaman ang ilang pangunahing katotohanan tungkol dito. Kaya ano nga ba ang isang neutron star at paano nasisira ng kakaibang materya ang mga batas ng universo? Ang neutron star ay mga labi ng isang napakalaking pagsabog ng supernova. Gumuho ang core ng bituin dahil sa lumalakas nitong grabidad, kaya napipisil ang lahat ng particle sa loob. Ang mga electron ay bumabangga sa mga proton at nagiging mga neutron. Napupuno agad ng mga particle ang kawalan sa atomo kahit hindi sila masaya sa presensya ng isa't isa, pero wala silang magawa. Pilit nilang tinutulak ang isa't isa palayo habang nilalabanan ang puwersa ng grabidad na humihila pababa. Kung mananalo ang grabidad, heto na ang bagong itim na bituin. Kung mananalo naman ang mga particle, lilitaw ang isang neutron star. Kaya ang neutron star ay parang dambuhalang atomikong nucleus na singlaki ng lungsod, ngunit kasing bigat ng araw. Isipin mo, isang kutsara ng neutron na materya dito sa Earth ay mas mabigat pa kaysa sa materyang bumubuo sa buwan. Dito, nagsisimula ang mga kakaibang bagay. Sa ubod ng isang neutron star, napakakakaiba ng mga kondisyon, kaya nang lubos na nagbabago roon ang mga batas ng pisikang nukleyar. Maaring magdulot ang mga kondisyong ito ng kakaiba at mapanganib na substansya, pero wag tayong magmadali. Una, tandaan muna natin ang mga batas bago pag-usapan ang paglabag nito. Ang proton at neutron ay bumubuo sa atomikong nukleo. Sila naman ay binubuo ng mas maliliit na bahagi, mga partikula na tinatawag na quark. Ang mga quark ay hindi mahilig sa pagiging mag-isa. Pwede mong subukang paghiwalayin sila, pero habang mas malakas mong hinihila, mas lalo silang nagdikit. Kung gagamit ka ng maraming enerhiya para paghiwalayin sila, gagamitin lang nila ito para gumawa ng bagong quark. Ang mga quark ay umira lamang bilang mga sangkap na bumubuo ng ibang mga partikulo at hindi kailanman pinag-aralan ng hiwalay. Nakakatawa rin ang mga pangalan nila: itas, ibaba, kakaiba, kaakit-akit, kaibig-ibig at totoo. Pero dalawa lang sa kanila ang kayang bumuo ng matatag na materya, ang itaas at ibabang mga quark. Lahat ng iba pang uri ay mabilis na nagkakawatak-watak. Pero maaring di gumana ang patakarang ito sa loob ng neutron star. Sobrang tindi ng puwersa sa core ng mga bituing ito, parang mga prosesong nangyari agad matapos ang malaking pagsabog. Kaya, ang pag-unawa sa patakaran ng quark sa neutron star ay daan para masilip ang kasaysayan ng universo at mas maintindihan ang sinaunang kalikasan nito. Ayon sa isang teorya, sa loob ng neutron star, ang mga core, proton at neutron ay naghihiwalay at nagiging masa ng mga quark. Napakaraming mga partikulo ang nagiging isang buo na binubuo lamang ng mga quark. Ang ganitong uri ng materya ay tinatawag na quark matter. Ang bituin na binubuo nito ay tinatawag na quark star. Ang ideya ng mga quark star ay pinaunlad sa isang tala ni Toshiaki Ito noong 1970. At noong 1971, ipinakita ni Arnold Budmer ang posibilidad ng pag-iral ng kakaibang quark matter na binubuo ng tatlong uri ng quark. Naging lalipang popular ang ideyang ito matapos lumabas noong 1984 ang artikulo ni Edward Wheaton tungkol sa mga quark na butil, mga kumpol ng di nakikitang quark na materya.
Ayon kay Wheaton, ang mga butil na ito na tinatawag ding strapelki ay maaaring naiwan sa universo matapos ang malaking pagsabog at bumuo ng dark matter. Kapag nagsama-sama dahil sa grabidad, pwede silang makabuo ng quark na bituin. Panlabas, halos di naiba ang ganitong bituin sa karaniwang neutron star. Ngayon, pag-usapan natin ang mapanganib na substansya. Kapag malakas na ang presyon sa loob ng quark star, nagsisimula ang mga kakaibang bagay. Sa core ng neutron star, may ilang quark na nagiging kakaibang bersyon. Mas mabigat at malakas sila kaysa sa normal na quark. Ang kanilang masa ang bumubuo sa kakaibang materya. Ayon sa maraming siyentipiko, ito ang halimbawa ng perpektong substansya. Perpektong densidad, ganap na katatagan at hindi nasisira. Ang materyang ito ay napakatatag kaya maaari itong umiral kahit sa labas ng bituin. At ito ang problema. Nakakahawa ang ideal, kaya anumang ibang materya na madikit sa kakaibang materya ay susubukang tularan ito at magiging kakaibang materya rin. Magsisisimulang maghiwa-hiwalay ang mga proton at neutron na bumubuo sa atin at sasama sa masa ng kakaibang quark. Ang tanging paraan para makaligtas ay itapon ang materyang ito sa isang itim na butas. Mukhang walang dapat ikabahala kung nasa loob lang ng neutron star ang mga quark, di ba? Pero paano kung magbanggaan ng dalawang ganitong bituin? Bago sila mag-collapse, maglalabas sila ng napakaraming laman nila. Kasama na rito ang maliliit na piraso ng kakaibang materyang ito na tinatawag na strapelka, ibig sabihin ay kakaibang patak. Ang mga pirasong ito ay maaring maglakbay ng malayo at tumama sa anumang bituin o planeta. Pagkatapos ng banggaan, agad magsisimulang gawing kakaibang materya ang lahat sa paligid ng partikulang ito. Maaring maging kakaibang materya ang nucleus ng kahit anong atomo kapag nabangga ito ng strapelki na naglalabas ng enerhiya. Dahil dito, kumakalat sa lahat ng direksyon ang mga bagong strapelki na posibleng magdulot ng chain reaction. Ang pinakamagandang promo ng strapelki ay gawa ng malaking hadron collider. Ipinagmamalaki ng sangkatauhan bilang accelerator ng mga charged na particle. Paalala lang, ang accelerator na ito ay inilunsad noong 2008 sa tulong ng mga siyentipiko mula sa mahigit 100 bansa, kabilang na ang mula sa Rusya. Ang ganitong angrandeng proyekto ay hindi maaring hindi makakuha ng pansin mula sa mga naniniwala na ang mga eksperimento na ginagawa doon ay maaring magdulot ng panganib sa mismong buhay sa mundo. Matagal nang naniniwala ang mga taga-suporta ng pinakamasamang senaryo na ang strapelka killer ay dun mismo isisilang, hindi mula sa kalawakan. Agad pumapasok sa isip ang nobela ni Kurt Vonnegut na Duyan para sa Pusa, kung saan lahat ng tubig sa mundo ay nagiging yelo siyam dahil sa katang-isip na sangkap. Sa kabutihang palad para sa atin, ipinakita ng maraming taong eksperimento na walang nabubuong matitibay na strapelka mula sa operasyon ng collider. Balik tayo sa bisitang kosmiko. Isipin ninyo na imbes na random na planeta sa daraanan ng strapelka, ang nandoon ay daigdig. Bababa ng husto ang masa nito at lahat ng buhay at di buhay ay magsasanib sa isang dambuhalang masa ng kakaibang materya. Kung bumangga ang kakaibang partikula sa araw, hindi gaanong liliit ang laki nito, pero bababa ng malaki ang liwanag. Basta na lang magyelo ang mundo. Sa kasalukuyang antas ng technological na pag-unlad, wala talagang kakayahan ang sangkatahuhan na mahulaan, lalo na pigilan, ang posibleng sandali ng sakuna. Nakakatakot na posibilidad. Pero may isa pang teorya na nagsasabing ang mga partikula ng kakaibang materya ay karaniwan lang sa universo. Hindi sila nakasasama, bagkus nakatulong pa sa pagpapalawak ng universo noong kabataan nito. Maaring ang kakaibang materya na ang siyang puwersang nagpapanatili sa kabuuan ng mga galaksya. Naniniwala si Jin Jung-hen at ang kanyang mga kasama mula Universidad ng Nankin na nakadiskubre sila ng kakaibang planetang gawa sa hypothetical na kakaibang quark. Физической странной материи. Tinanggap ang kanilang artikulo para mailathala sa The Astrophysical Journal. Kadalasan, ang mga kilalang planeta ay may densidad ng mga 30 gramo kada kubikong sentimetro. Ngunit ang gawa sa kakaibang material ay kailangang 1 trilyong beses na masiksik. Ang napakataas nilang densidad ang dahilan kaya nananatili silang buo kahit malapit sa isa pang kakaibang bituin. Umiikot lang sila ng ilang 10 kilometro mula sa ibabaw na hindi nasisira kahit malakas ang alon.
Hindi basta-basta tinawag ang planetang daigdig bilang perpektong lokasyon para sa buhay ng mga tao. Kapag tayo ay bahagyang umangat mula sa ibabaw nito o pansamantalang umalis sa magiliw na yakap ng sarili nating planeta, kung paano ang mga batas at tiyora ay nagdudulot ng iba't ibang epekto, hindi laging maganda at minsan mahirap maintindihan. Lalo itong nagiging kapansin-pansin kapag ang isang bagay ay pinabilis sa hindi maisip na bilis. Isipin mo na lang ang tiyora ng relativity, isang regalong hatid ni Albert Einstein sa mundo. Kaugnay nito ay maraming mga paradox na napakahirap maintindihan dahil ang mga konklusyon na nakuha mula sa mga eksperimento ay sumasalungat sa mga paniniwala ng klasikong pisika at tuluyang winawasak ang mga ilusyon ng ating intuisyon. Gayunpaman, sa totoo lang, sila ay ganap na tama at ayon sa batas ng kalikasan. Si Albert Einstein ang pinakakilalang pisiko at teorista sa mundo. Hindi lang espesyal at pangkalahatang teorya ng relatibidad ang nagawa niya, kundi pati quantum theory ng photoelectric effect at heat capacity. Siya rin ang unang naglarawan ng kakaibang estado ng bagay na tinatawag na Bose-Einstein condensate at hayagang nagpahayag tungkol sa Brownian motion. Dahil kay Einstein, pinag-iisipan natin ang quantum teleportation at iba pang epekto na mahirap pa ring ulitin kahit sa kasulukuyang antas ng teknolohiya. Ano pa kaya nung panahon na nabuhay ang Aleman na henyo? Tunay na ang taong ito ay ipinanganak sa maling panahon. Sapat na ang paunang salita. Masusing pag-aralan natin ang dalawang pinakasikat na paradox na nabuo dahil sa espesyal at pangkalahatang teorya ng relatibidad. Una rito ang paradox ng kambal. Sa ngayon, eksperimento sa isipan pa lang ang maaari nating gawin. Ang buod nito ay isa sa mga kambal ay isang astronauta na pupunta sa malayong kalawakan sa bilis na sa ngayon ay hindi pa posible, mahigit 70% ng bilis ng liwanag. Sa buong panahon, nanatili ang pangalawang kapatid sa ibabaw ng daigdig. Ang tanong, sino sa kambal ang magiging mas bata pagbalik ng naglakbay sa kanilang sariling planeta o mananatiling pareho ang kanilang edad? Gamit ang mga postulado ng espesyal na teorya ng relatibidad na nagsasaad na mula sa pananaw ng nakatigil na tagamasid, bumabagal ang mga proseso sa gumagalaw na bagay. Pero nananatili pa rin ang pagkakapantay-pantay ng mga inertial na sistema ng referensya. Sa mismong pahayag na yan, nabubuo ang kontradiksyon. Kung titingnan mula sa pananaw ng kambal na naiwan sa bahay, mas mabagal dapat ang oras para sa astronaut, kaya mahuhuli ang kanyang orasan. Sa kabilang banda, ang manlalakbay, kapag tinitingnan ang sitwasyon mula sa kanyang sariling pananaw o mula sa kanyang space shuttle, nauunawaan na ang daigdig ay hindi rin naman nakatigil, kundi gumagalaw din kasama ng orasan ng naiwan sa bahay. Ibig sabihin, ang orasan ay dapat mahuli sa kapatid na naiwan sa planeta. Sa pananaw ng ikatlong tagamasid, pantay lang ang magkamag-anak, ibig sabihin pareho ang oras ng kanilang mga orasan. Sino nga ba ang tama? Ang tama ay ang espesyal na teorya ng relativity na nagsasabing kung hindi isasama ang gravity ng daigdig, ang orasan ng naglakbay ang talaga namang mahuhuli. Suri natin ang tanong ng mas detalyado. Halimbawa, si Kambal A ay pupunta sa bituin X na nasa layong 20 light years. Ang bilis ng shuttle ay 0.7 ng bilis ng liwanag. Sa ganitong kondisyon, aabot ang astronaut sa bituin sa mahigit 22 taon ayon sa kanyang relo. Pagkatapos nito, iikot ang barko pabalik sa pinanggalingan. Pagkalapag ng shuttle, sasalubungin ang matandang ugod-ugod na naghintay ng higit 1 siglo ang kanyang kapatid na kambal na bata pa at malakas pa ang pangangatawan. Bakit hindi 44 na taon? Wala pang paradokso. Kapag gumagalaw ka malapit sa bilis ng liwanag, umiiral ang epekto ng pagbagal ng oras. Kapag mas mabilis kang gumalaw, mas mabagal ang takbo ng iyong oras at orasan. Sa pananaw ng tagamasid sa lupa, 103 taon na ang lumipas. Sa kosmonauta, mas bumagal ang oras, kaya ang 44 na taon ay pwedeng i-multiply sa koepisyent na 2 o 2.3. Ngayon, alalahanin natin ang pinag-usapan natin sa simula, tama, tungkol sa iba't ibang pananaw, at sa astronaut, nagbabago rin ito. Ayon sa kanya, ang kapatid niyang mahilig sa bahay ay hindi talaga nakatigil dahil gumagalaw ang planeta. Ibig sabihin, ang dapat tumanda ay si cosmonaut, hindi ang kabaligtaran.
Paano ayusin ang sitwasyong walang malinaw na sagot? Sa totoo lang, hindi naman ganun kahirap ang lahat. Dapat tayo magsimula sa mga word line ng kambal. Sobrang magkaiba sila. Kung ang taong mahilig sa bahay ay nagpapahinga sa isang inertial na sistema, ang astronaut ay higit pa sa simpleng paggalaw ng tuloy-tuloy. Paminsan-minsan ay nararanasan niya ang epekto ng pagbilis. Halimbawa, kapag bumabagal siya malapit sa bituin at umiikot pabalik. Ang pisikal na kondisyon ang magpapaliwanag sa parang paradox. Kaya, ipinapakita ng eksaktong pagkalkula ang malinaw na katotohanan, mas matanda ang kambal na nanatiling hindi gumagalaw kaugnay ng planeta dahil hindi siya nakaranas ng anumang pagbilis o iba pang epekto sa panahong iyon. Bilang karagdagang patunay, sa mga makabagong akselerador, ang mga partikulo na gumagalaw ng halos kasing bilis ng liwanag ay nabubuhay ng mas matagal kumpara sa mga nananatiling nakapirmi. Bukod pa rito, maraming eksperimento ang isinagawa na naghahambing ng mga orasan sa mga eroplano at sa ibabaw ng mundo na nagpapakita ng kaunting pagkakaiba sa mga datos. Nalutas na natin ang paradox kaya magpatuloy na tayo. Ngayon, narito na tayo sa pag-ikli ng haba ayon kay Lawrence na nadudulot ng mas kamanghamanghang sitwasyon. Isa sa mga ito ay tinatawag na parang pabula ni Krylov na baras at hangar. Isipin mo na, nakatayo ka at pinapanood mo kung paano dumadaan sa harap mo ang isang metal na baras na may habang 10 metro sa napakabilis na bilis. Sa unahan ay may nakatayong hangar na may habang 6 na metro. Pansin, tanong, posible bang mangyari ng baras ay ganap na magkasya sa loob ng hangar? Dapat nating tandaan na hindi basta ginagamit ang salitang relatibidad sa teorya. Sa kasong ito, umiiral ang batas na nagsasabing relatibo ang kasabayang pangyayari. Ano ang kahulugan nito sa totoong buhay? Bumalik tayo sa mga hiwa-hiwalay na tagamasid. Ang isang taong nakatayo lang sa loob ng hangar ay tiyak na makikita ang dumadaang pamalo na sumasakop sa buong silid sa isang punto. Mula sa pananaw ng tagamasid na nakasakay sa pamalo, siya ang nakatigil at ang hangar ang mabilis na papalapit sa kanya. Lumilitaw ba ang kalokohan ito? Talaga bang baliw si Einstein at hindi isang henyo? Ay hindi, kahit madalas makalapit ang henyo at kabaliwan. Pero hindi yan ang topic ngayon. Kapag tinutukoy natin ang haba ng isang bagay, ibig sabihin ay sabay nating natatanggap ang signal mula sa magkabilang dulo nito. At oo, kung ang tagamasid ay nasa loob ng hangar, ang mga pangyayaring ito ay talagang nangyayari ng sabay sa kanyang frame of reference. Ngunit ang ganitong pananaw ay hindi pareho para sa taong nakasakay sa baras. Sa kanyang frame of reference, una, ang isang dulo ng bagay ay tumapat muna sa kanang pinto ng hangar. Pagkalipas ng ilang sandali, nangyari rin yon sa kaliwang dulo ng kamalig. O kaya naman, kabaliktaran. Mahalagang maunawaan na ang mga pangyayaring ito ay hindi kailanman mangyayari ng sabay ayon sa pananaw ng nakasakay sa baras. Sa madaling salita, kung iiklin, masyadong maraming bagay sa teorya ng relativity ang nakabase mismo sa pananaw ng tagamasid. Dito nakasalalay ang mga huling konklusyon. Maaring umalma ka. Bakit tayo nagkukuwento tungkol sa kambal at mga hangar kung ang tunay na buhay naman ay lumilipas lang sa tabi ng komplikadong teorya? Dito ka nagkakamali. Maraming halimbawa kung saan ang general at special relativity ay talagang nagpapabago ng pananaw sa mundo. Halimbawa, nakikita ng tao ang ginto bilang kulay pulot dilaw dahil sa mga epekto na dulot ng teorya ng relativity dahil ang mga atomo ng metal, bunga ng napakabilis na galaw ng mga elektron ay nagsisimulang sumipsip ng asul na kulay. Sa huli, ang palawit mo ay napakaganda at kulay ginto. Ang mercury ay likido dahil sa pagbabagong dulot ng relativity sa diametro ng electron orbit. Hindi kayang bumuo ng matibay na ugnayan ng mga atom. Resulta, mas mataas na pagdaloy ng metal. At ang huling malinaw na halimbawa ay kuryente at mga sistemang nabigasyon ng satellite. Sa GPS navigator, kailangang isaalang-alang ang relativistic na pagkakamali. Kung hindi, magiging karaniwan ang pagbagsak ng eroplano at aberya sa geolocation sa araw-araw. Sa kuryente, ang prinsipyong nasa likod ng mga transformer ay isang relativistic na epekto na tinatawag na magnetismo. Huwag nating isipin na walang epekto sa atin ang teorya ng relativity. Kung wala ito, iba ang buhay ng sangkatauhan na yon.
Nakagawian na sa orthodox na astronomya na ituring ang pagsabog ng supernova bilang pinakamalakas na kataklismo. Pero noong dekada 60 ng nakaraang siglo, may ilang siyentipiko na may ibang pananaw. Parang napaka-epikong pangyayari ng higanteng pagbagsak at biglaang pagbuga ng material ng isang napakalaking bituin sa kalawakan, nakakaunti lang ang may kukumpara dito sa universo. Gayunpaman, maglalakas loob kaming tutulan ang tinatanggap na katotohanan. Noong 1963 ang mga siyentipikong sina Sandage at Linda mula sa Estados Unidos ay naglatala ng kamanghamanghang resulta ng kanilang obserbasyon sa kalawakan na NGC 3034 na kilala rin bilang SIGAR. Sa simula, nakatawag pansin ang kalawakan sa konstelasyon ng Malaking Oso sa mga astronomo dahil sa kakaiba nitong kulay. Sa halip na maging kulay bughaw tulad ng karaniwang mga kalawakan ng ikalawang grupo, ang SIGAR ay maliwanag na kumikislap sa kulay kahel. Ipinakita ng mga sumunod na pag-aaral na may mga aktibong proseso sa ubod ng kalawakan at ang magkabilang pagbuga ng malabong materya ay umaabot sa hindi masukat na layo na hanggang 3 kiloparsec sa bawat direksyon. Para maintindihan ang sukat na ito, tandaan na ang isang parsec ay katumbas ng halos 30 trilyong kilometro. Malinaw na ang 1 kiloparsec ay merong 1,000 parsec. Batay sa datos, napagpasyahan ng mga siyentipiko na para marating ang 3 kiloparsec, kailangang gumalaw ang gas mula ubod ng sigara sa bilis na 1,000 kilometro bawat segundo at ang pagsabog ng sentro ng galaksya ay tinatayang naganap 1.2 milyong taon na ang nakalipas. Ayon sa mga astronomo, ang materyang lumabas sa pagsabog ay tinatayang 5 at 6 milyon ng masa ng araw at ang enerhiya ay umabot sa 1 oktalyong joules. 9 beses na 10 sa ika-48 kapangyarihan. Ibig sabihin, ang enerhiya ng pagsabog ng nukleon ng galaksya Sigara ay 1 milyong beses na mas malaki kaysa sa supernova. Bumabalik tayo sa usapan ng pinakakamanghamanghang sakuna sa universo. Ang pagsabog ng nukleo ng galaksya ang nangungguna dahil bihira ang mas engrandeng pangyayari kaysa dito. Posible kayang natatanging pangyayari lang ito? Isang aksidentang hindi pinlano ng universo? Gamit ang mismong sigara na naapektuhan ng kataklismo bilang halimbawa, nagpasya ang mga siyentipiko na patunayan sa sangkatauhan na ang pagsabog ng nukleo ng mga galaksya ay nangyayari at magpapatuloy habang umiiral ang kalawakan. Kung batayan ng palagay na ang pagsabog ay nangyari 1.2 milyong taon nang nakalipas. Noong panahong iyon, lumayo ang material mula sa nukleo ng sigara ng 3 kiloparsec. Sa pagkalkula, malalaman na pagkalipas ng 10 milyong taon, aabot ito sa layong 15 kiloparsec mula sa galaksya NGC 3034. Sa panahong iyon, mababawasan ang bilis at enerhiya ng gas, kaya matapos ang 10 milyong taon, halos wala ng bakas ng impyernong pangyayari. Kung ipagpapalagay na ang mundo ng galaktikong komunidad ay umiral na ng 10 bilyong taon at bawat galaksya ay panapanahong sumasabog, sa isa lang sa bawat 1,000 pamilya ng mga bituin, maaari makita ang pagsabog. Kaya hindi na nakapagtataka na matapos ang 40 taon ng pag-aaral sa mga galaksya, mayon lang nadiskubre ng mga siyentipiko ang isang nakakagulat na pangyayari. Ngayon, nakatuon ang mga pananaw ng mga astronomo sa mga galaksya NGC 5195 at NGC 3077 na may mga katangiang kahawig ng sigar. Ang tanging pagkakaiba ay ang kawalan ng emisyong radyo na tiyak nakasabay ng pagsabog. Maaring mas maagang sumiklab ang mga nukleo ng mga galaksyang ito kaya nakikita pa ang diffuse na materya sa magkabilang panig pero wala na ang mga bakas ng radyasyon. Napansin na ng bantog na astronomong Soviet na si Boris Vorontsov-Vilyaminov ang mga malalayong pamilyang bituin na ito. Mas pinagtutukan ng mga siyentipiko ang mga galaksya ng ikalawang grupo, kabilang ang sigara, at natuklasan nila ang ilang kumpol na may parehong kakaibang kahilpulang liwanag na halos 10 beses na mas mataas kaysa karaniwan. Mas interesado ang mga tagalupa sa tanong ukol sa kanilang patuloy na payapang pamumuhay. Paano kung ganitong pagsabog ang mangyari sa gitna ng galaksya natin? Totoo ba ang panganib sa daigdig?
Noong dekada 80 ng ika-20 siglo, pinabulaanan ang hinuha na ang mga galaktikong magnetic field ay makakahadlang sa mga partikulo na makatawid ng napakalalayong distansya. Sa kabilang banda, halos walang sagabal sa pagdaan ng mga sinag. Napag-alaman na matapos ang pagsabog sa ubod ng ating galaksya, maaring magkaroon ng mga superwave na lumilipad ng halos kasimbilis ng liwanag, siguradong aabot sa hangganan ng sistemang solar. Pinaniniwalaan na ang ganitong malakas na pagbuga ay nangyari na noong panahon ng yelo, kung kailan ang gitna ng daang gatas ay nasa aktibong yugto at nagdulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima sa planeta. Gusto mo pa ba ng mas marami pang ganitong mga episode? Pindutin ang like at isulat ang hashtag sinasubaybayan ko si Habel, tiyak na gagantimpalaan ka ng batas ng universo.